Anyari kay Justin Brownlee, puro turnover sa last second ng laro. Panablan na sana kaso sumablay ang free throw niya kontra Northport Batang Pier. Tapos adulas pa nga habang mag-create sana siya ng shot, kaya natalo ang Hinebra. At Arvin Tolentino, tinawanan lang ang former team niya at ang sarap daw talunin lalong-lalo na kapag Barangay Hinebra ang kalaban. Patuloy nga ang winning streak dito ng Northport Batang Pier at ang mainit na mga outside shooting nila dahil nga sa ganda ng ball movement at mga teammates na kung saan halos lahat ay nakaka-score at magandang ang chemistry na pinapakita nila. Sa umpisa pa lang ng laro mga ka-sports ay puro fast break na nga ang ginawa nitong Northport Batang Pier at tinake advantage nga nila ito. Unang-una kasi mga ka-sports ay mga bata nga ang mga players nila. So more on run and gun play nga ang pinapakita nila dito. Dahil kilala nga sila dito sa number 1 na pagiging fast break team. Mabuti nga nandiyan si JB para putulin nga ang run na ginagawa ng Northport. Umabot na kasi ng halos 9 points ang kalamangan dito ng NP. Tapos nandiyan nga si JB para putulin ito dahil sa pag-hook shot nito sa isang low post play. Isama mo pa nga dyan yung pagpasok ng second unit ng Jeans. Lalong-lalo na itong si RJ Barrientos na nakagawa nga agad ng 3-point shot para mapababa palalo ang kalamangan ng NP. Pero ang import ng NP na si Kadim Jack ay patuloy ngang dinodominate ang ilalim. Kahit pa kung sino nga magbantay sa kanya, Troy Rosario man o Japet Aguilar ay kinakain na nga lang ito sa isang low post play. Nagkaroon nga rin ng konting hiyawan mga ka-sports dahil pinasok na nga dito sa second quarter ang general na si LA Tenorio. Meron pa nga siyang ginawang assist dito para kay RJ Barriento sa isang fast break play para at least mabigyan nga ito ng kumpiyansa palalo. Kaso nandiyan naman itong si Kadim Jack, import ng NP, to the rescue lagi. Meron pa ngang side step or euro step na ginawa nga dito para makascore agad para sa kanila, para bawiin ang 2 points dito para sa NP. Isama mo pa nga dyan itong si Joshua Munson na nakuha na nga ng double figures ito dito sa second quarter. Sobrang effective nga na pagiging 2-man nga nito ni Joshua Munson mga ka-sports dahil simula nga nung naging shooting guard siya ay tumaas lalo ang percentage nito at tumaas ang scoring niya lagi. Unlike before nung nasa terra firma siya na point guard ang laruan niya. Sobrang komportable nga talaga ni Munson kapag ka nasa second spot nga siya. Pero hindi naman tumayag itong si Japet Aguilar. Siya naman ang sumali sa game at may offensive rebound nga siyang ginawa. And one opportunity pa nga yun dahil napasabit niya ang isang player ng Northport. Mid-second quarter, halos nagpalitan na nga lang ng puntos both teams dahil kahit anong tira nila ay pumapasok nga sa end nila. Nandoon naman yung depensa kahit paano. Pero kapag nakapag 3 points ay meron ng backup lagi or may bambawi lagi ang kabilang kupunan. Nakadikit dito ng konti ang Hinebra at napababa nga nila sa single digit ang kalamangan dito ng NP. Kaso kapag nandiyan niya si Arvin Tolentino ay nagiinit lagi ang outside shooting niya. Halos umabot na ng 18 points ang kalamangan ng NP bigla-bigla dahil halos ng kahit anong itira nga nila Joshua Munson, Will Navarro at lalong-lalo na ni Arvin Tolentino ay pumapasok nga sa end nila. Diyan nga nakilala itong si Arvin Tolentino yung pagiging sharp shooter niya. Kumbaga nagamit na nga ng gusto ang skills niya, unlike dati sa Barangay Hinebra na limited nga lang at hindi masyado nagagamit dahil sobrang daming ang play na ginagawa nila. Unlike dito sa NP, malayang-malaya nga siyang tumira at gumawa ng sarili niyang opportunity para at least makiscore. Dinodominate pa nga rin ni Kadim Jack ang ilalim kahit pa nandiyan na nga itong si Arvin Tolentino. Kahit anong bigay nga sa kanya dito sa ilalim ng court na bola ay pumapasok pa rin sa kanya. Pero mabuti na nga lang, simula nung pinasok nga rin itong si Ralph Koo ay maganda ang naitulong nito sa team ha. 3 sunod na 3-point shot kasi ang nagawa niya para mapababa nga ang kalamangan ulit dito ng NP. Dumikit na nga ang laban mga ka-sports dahil nga sa tulong nga ni Ralph. Kumbaga, ramdam na ramdam ang presence niya kapag nasa loob nga siya ng court. Defense man yan or offense, kaya nga gustong-gusto nga rin siya nandoon dito ni Coach Tim dahil nababago niya nga ang tempo ng game.
Nakuha pa nga ng Ginebra ang kalamangan at nabura nila ang 18-point lead dito ng NP dahil nga sa putback slam na ginawa nga nito ni Troy Rosario. Hiyawan nga ang mga fans at napaflex pa nga ng muscle itong si Scottie Thompson dahil alam nila na malaking kalamangan niya ang hinabol nila. Pero yun nga mga Sports, sa dying seconds na nga lang ng laro, alam naman natin na Justin Brownlee time nga ito. 3 points kasi ang kalamangan dito ng NP. Hanggang sa hawak nga ni JB ang bola, napapeke niya nga itong si William Navarro at nakakuha nga ng opportunity na 3-point shot dahil na-foul nga siya dito. So kailangan na nga lang niya mag-free throw at ipasok ang tatlong ito. Kaso sa second free throw attempt niya nga mga Sports ay sumablay nga. Napahiyaw nga itong si JB at may kita mo sa kanya ang frustration. Binigyan pa naman siya ng second chance mga Sports dahil sumablay din ng mga free throw dito ng NP. Sakto, enough pa nga ang oras para hawakan pa nga ito ni JB dahil sumablay din ng free throw tulad ng sabi ko kanina. 2 points nga ang lamang dito ng NP at hawak naman ni JB ang bola. Kaso na turnover na naman nga itong si Justin Brownlee at nadulas nga. Galit na galit nga itong si Brownlee at napahampas pa nga sa lapag. Alam niya na dalawang opportunity na nga dumating sa kanya pero ang nangyari ay hindi niya pa nga napanalo ang Ginebra. Dahil doon, nanalo nga ang NP at nagpatuloy ang winning streak nila at sa pagiging number 1 nga nila dito sa conference na ito. 118-116 ang score. Tinanghal na best player itong si Joshua Munson.